Dito po tayo sa aklat po ng Ebanghelyo sangayon po kay Apostol Juan. Ang kabanata ho ay 12, mula po doon sa talatang 34 hanggang 36. John chapter 12 verses 34 to 36. Ako po ay babasa sa salin ng ang Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 34. Sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paanong sinasabi mo, kinakailangan na ang anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng taong ito? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sasagitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang wag kayong abutin ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Mga bagay na ito'y sinilita ni Jesus at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Mga minamahal na kapatid, ito po ang banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos. Habang hindi pa huli ang lahat. Isa po sa mga masamang kaugalian nating mga Pilipino ay yung tinatawag po na manana habit. Pamilyar po ba kayo kung ano yung manana habit? So yung salita pong manana habit, galing po yung salitang manana, doon po, yung po yung salitang Espanyol, by the way, na ang ibig sabihin po sa Pilipino ay mamaya na. No? So ito po ay ugali ng pagpapaliban sa gawain o mga bagay na dapat o pwede naman po nating gawin kaagad. No, yung procrastination na tinatawag na pwede mo namang gawin ngayon pero ipagpapamamaya mo pa, no, ipapagpabukas mo pa. At madalas po nating makita yung ugaling iyan sa mga kabataan, no, sabihin natin sa ating mga anak, ano? Kung kapag po inutusan ninyo sila, bibihira na po yung mga bata na sumusunod agad. Ano? Yung hindi mo na kailangang ulitin yung iyong sinasabi. Ano? Ang madalas po nilang isinasagot, sige nga, kung familiar kayo, ano yung madalas sinasagot ng mga bata kapag inuutusan sila? Wait lang. Ano? O kaya, mamaya na po. No, buti nga, panamomopo pa. No? So, saglit lang. No? Pero pwede naman sundin agad, ano? Manana habit. Kapag naman po may takdang aralin sila na dapat gawin, kaysa gawin na po ito agad, pag uwi po nila sa bahay, ang gagawin po, magpaparank muna sa ML hanggang maubos na yung oras, at hindi na po sila makagawa ng homework kasi, kailangan nang matulog. Ano? Na losing streak pa ng limang losing streak, ano? Paano pagagawa ng homework, ano? So, ang ugali pong yan, in fairness naman po sa mga anak at mga kabataang naririto, ay hindi lamang po natin makikita sa mga bata, no? Sa aminin man po natin sa hindi, ito po ay ugali maging natin ng mga nakakatanda. Marami po tayong mga bagay na pwede naman sana natin gawin kaagad, pero pinagpapamamaya pa natin o pinagpapabukas pa po natin. At alam natin na guilty din po tayo sa pag-uugali po na yan. At marami din po tayong mga bagay na ginagawa na ganyan po. Ang malungkot po, mga kapatid, and I should say nakakatakot, ay nadadala po yan ng maraming mga Pilipino na kagaya natin kapag ka po pinag-uusapan yung usapin ng kaligtasan. Ano po? Kapag ka po narinig nila ang Ebanghelyo, hindi po nila agad ito binibigyan ng pansin. Sinasabi po nila, tsaka na ako sasampalataya dyan, bata pa naman ako. Hello? Tsaka na ako sasampalataya kapag malapit na akong mamatay. No? Tsaka na ako magsusuko ng buhay kay Kristo matapos ko nang mag-enjoy at makapagpasasa dito sa sanlibutan. Hanggang sa abutin po sila ng kamatayan o paghuhukom ng Diyos, kung saan, mga kapatid, huli na po ang lahat. Sabi nga po na sa huli ang pagsisisi. Sa atin naman pong mga ligtas na, yung mga sumampalataya na sa Ebanghelyo ni Kristo,
nadadala din po natin yung ugaling iyan sa usapin naman po ng pagbabahagi natin ng Ebanghelyo. No? Kahit napakarami naman po talaga nating time o pagkakataong ibahagi ang Ebanghelyo sa iba, lalo na sa ating mahal sa buhay. Ano? For example, yung ating pamilya, pinagpapabukas pa natin. Paliban pa po natin. At iniisip natin na matagal pa naman natin sila makakasama. Marami pa naman sigurong pagkakataon. Siguro sa ibang araw na lang natin ibabahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Bukas na lamang o kaya naman mamaya na lang tayo mag-share ng gospel sa ating mga mahal sa buhay. Pero alam na alam po natin ang katotohanan sa liwanag ng banal na kasulatan, at kung oobserbahan lang po natin ang paligid, na ang buhay ay parang usok lamang. No? Parang usok lamang. Ngayon ay naririyan, ngunit sa ilang sandali lamang ay mawawala. Alam natin sa karanasan at sa liwanag ng banal na kasulatan na walang sino man po sa atin dito, kahit gaano man po siya kalakas, kahit gaano man po siya kayaman, kahit gaano man po siya karunong, ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Meron po ba? Wala. Wala ditong nakakasigurado kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Hindi nga po natin alam ang mangyayari pagkatapos po ng pagsamba po natin ito. Ngunit sa kabila po ng mga katotohanan iyan, pinagpapaliban pa rin po nating ibahagi ang tanging paraan sana upang ang mga mahal po natin sa buhay ay maligtas mula sa banal na puot at hatol ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ibang-iba po sa ugaling makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo sa mga talatang binasa po natin kanina pa lamang. Sa loob po ng 3 taon niyang pagmiministeryo sa mga Hudyo, nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid, wala po siyang sinayang na saglit. Wala po siyang sinayang na pagkakataon o panahon. Palagi po niyang ibinabahagi ang Ebanghelyo sa mga tao at tinatawag po ang mga Hudyo sa pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, ito po ang huling pagkakataon na gagawin niya po ito sapagkat oras o araw na lang po pagtapos po ng pangyayaring ito, siya na po ay ipapako na doon sa krus ng Kalbaryo. Dito po nabasa natin na matapos po niyang ipangaral sa mga tao ang tungkol po sa kanyang kamatayan at ang mga dakilang bagay na na-accomplish po ng kanyang kamatayan sa krus, na pinag-aralan na po natin last Sunday from verses 27 to 33, muli po niyang hinikayat ang mga Hudyo na sumampalataya po sa Kanya, na sumampalataya sa ilaw ng sanlibutan. Ngunit sa kabila po ng Kanyang pagmamalasakit at pagbibigay po ng babala sa mga tao, makikita niyo po sa tagpong ito na binaliwala pa rin po siya ng mga Hudyo at nanatili pa rin po sila sa dati nilang buhay. Nanatili pa rin po sila sa kanilang pagiging mga makasalanan at kawalan ng pananampalataya. Ganyan po yung makikita natin, mga kapatid, sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon, na hinati lamang po natin sa 2 bahagi. Ang una pong bahagi ng ating pangangaral ngayon ay pinamagatan po natin ang tanong ng mga Hudyo. Ang tanong ng mga Hudyo in verse 34. And then yung panghuli pong bahagi ay ang tugon ni Kristo. Ang tugon ni Kristo from verses 35 to 36. 2 parts ng ating pangangaral ngayon na makikita po natin yung mga sinasabi po natin kanina. So isa-isahin po nating pag-aralan, mga kapatid, yung mga punto na binanggit ko po sa inyo. Ang una po ay ang tanong ng mga Hudyo. Ang tanong ng mga Hudyo. Makikita po natin yan in verse 34 sa inyong mga Biblia. Ang sabi po dito, sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paanong sinasabi mo, kinakailangan na ang anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng taong ito? So sa tanong po ng mga Hudyong naririto, mga kapatid, na nagsasalita, 3 bagay po ang mahihinuhan po natin. Una po ay mahihinuhan natin na nauunawaan po nila ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa mga naunang talata na sinabi niya na siya po ay mamamatay doon po sa krus ng Kalbaryo.
Maalala po ninyo na binanggit po niya ang tungkol po dyan, particularly in verse 32, kung itataas po ninyo ang basa, na siya daw po, sabi niya, ay itataas sa lupa, na ang ibig sabihin po noon, ayon po kay Apostol Juan in verse 33, na magiging paraan po ng kanyang kamatayan, namely ang kamatayan sa krus. So naget po ng mga Hudyo ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus, na naintindihan po nila ang kanyang sinasabi na siya po ay mamamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Pangalawa po ay naunawaan nila na ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang anak ng tao o ang anak ng tao, Son of Man. Ang titulo pong anak ng tao, gaya po ng naituro ko na sa inyo ng mga nakaraan, ay isa po sa mga titulo o tawag sa Kristong ipinangako sa Lumang Tipan. Makikita po natin yan sa propesiya ni Propeta Daniel, Kabanatang 7, mga talatang 13 hanggang 14. Doon po ang Kristo ay tinawag sa titulong anak ng tao. Now, paano po natin nasabi na nauunawaan nila ang nais ipahiwatig ng ating Panginoong Hesukristo na kine-claim niya na siya ang anak ng tao, or in other words, siya ang Kristo na matagal na pong ipinangako sa Lumang Tipan. Kung babalikan po natin yung verse 34, sinabi nila na sinabi daw ng ating Panginoong Hesukristo na kinakailangang ang anak ng tao ay maitaas o maipako sa krus. Nakita niyo po yun sa verse 34? So kino-quote daw nila di umano ang sinabi ni Kristo na yung anak ng tao ay ipapako sa krus o mamamatay. Pero kung babalikan po natin yung mismong sinabi ng ating Panginoon in verse 32, wala siyang binanggit tungkol sa anak ng tao. No, tingnan niyo po, taas kayo ng basa sa verse 32, tingnan niyo po yung eksaktong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo diyan. Ang sabi sa verse 32, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, pertaining to His crucifixion, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. So mapapansin po ninyo sa talatang ito na hindi naman binanggit ng ating Panginoong Hesukristo ang patungkol sa anak ng tao o yung patungkol sa Kristo na maitataas at may papako sa krus. Ang sinasabi po niyang makakaranas nun ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Ngunit dahil po naituro na niya nung una na siya at ang anak ng tao ay iisa, na siya ang Kristo na prinopesiya sa Lumang Tipan, makikita po natin yan mga kapatid. Halimbawa kung tatalong pa kayo, tataas pa ang basa ninyo sa verse 23. So na-get po nila, naintindihan po nila yung claim ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang anak ng tao na pinopropesiya ni Propeta Daniel, na siya ang Kristo na matagal na po nilang hinihintay, na si Jesus at yung anak ng tao ay iisa lamang. Kaya pagdating doon sa verse 34, makikita ninyo na ina-attribute ng mga Hudyo yung sinabi ni Jesus na sinabi daw ng anak ng tao. So get nila yung claim ni Jesus, na si Jesus ay nagpapakilalang anak ng tao o siya ang Kristo. So naunawaan nila na sinasabi ni Jesus na siya ay mamamatay sa krus. Naunawaan din po nila yung claim ng ating Panginoong Jesus na siya at ang anak ng tao ay iisa. So ngayon, meron pong namuong dilema o problema sa kaisipan po ng mga Hudyo, na ito po ay mahihinuhan pa rin po natin doon sa kanilang tanong. Ang unawa po at paniniwala kasi ng mga Hudyo na yung Kristong ipinangako po sa Lumang Tipan ay hindi po mamamatay at maghahari magpakailanman. At tama naman po sila dyan, no, na maghahari po ang ating Panginoong Hesukristo magpakailanman. Makita po natin ang katotohanan yan sa mga hula sa 2 Samuel 7, talatang 13, awit, kabanatang 61, mga talatang 6 hanggang 7, at awit 80 34, gayon din po sa Isayas, kabanatang 9, talatang 7, at marami pa pong ibang mga talata sa Lumang Tipan na pinopropesiya na yung Kristo na darating ay magpahari, magpakailanman ang kanyang kaharian na hindi matatapos, magpasawalang hanggan. Kaya naman po, hindi po nagme-make sense sa mga Hudyo yung sinasabi ni Kristo dito na siya daw po ay mamamatay sa krus. Paanong ang anak ng tao o yung Kristo na pinopesiyang maghahari magpakailanman
ay mamamatay sa isang napakalupit at kahiyahiyang kamatayan, namely, yung kanyang kamatayan sa krus. Hindi nagme-make sense sa kanila yon. Paano siya makapaghahari magpakailanman kung siya ay mamamatay? Nakukuha niyo po yung dilema dito ng mga Hudyo. Again, ang sabi nila sa verse 34, balikan po natin, aming narinig sa kautusan. Yung kautusan dito ay pertaining sa buong Old Testament, not just the first 5 books of the Bible, yung tinatawag na Pentateuch. So yung sinasabi sa lumang tipan, I should say, na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paano sinasabi mo? Sabi nila, kinakailangan na ang anak ng tao ay mataas. Sino ang anak ng taong ito? Yung huli po niyang tanong kung sino ang anak ng taong ito ay hindi po isang sinserong tanong na naghahanap ng totoong sagot. Ito po, mga kapatid, ay tanong ng panlilibak at pagtutuya. Tila sinasabi nila sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo, anong klaseng Kristo ka kung mamamatay ka lang din? No? Anong klaseng anak ng tao ka kung hindi ka naman maghahari magpakailanman at matutulungan kaming mapalaya mula sa pananakop ng mga Romano? Tigil-tigilan mo nga kami sa iyong ilusyon, Jesus. There's no way na ikaw talaga ang Kristo. Kristong mamamatay. Give us a break. Tila hindi nila nabasa sa lumang tipan na bago maghari magpakailanman ang anak ng tao, bago maghari magpakailanman ang Kristo, kinakailangan muna niyang mamatay para sa kabayaran ng kasalanan ng kanyang bayan. Ganyan po ang mababasa natin doon pa rin sa propeta, aklat ni Propeta Daniel, kabanatang 9, talatang 26. Ang sabi doon sa Salin na Magandang Balita, Biblia, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Also in Isaiah 53 verse 12, dahil dito siya'y aking parangalan pertaining to our Lord Jesus Christ, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Nakita niyo po yon? Nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan o ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So tila hindi nila nabasa yung mga propesiyang ito sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas na darating, o kung hindi naman po ay nabasa nila, ngunit ang problema hindi po nila pinaniwalaan, bagkus nanatili po sila sa kawalan po nila ng pananampalataya at baluktot na katwiran, kung saan ang dulo po nito ay walang hanggang kapahamakan. At nakakalungkot, mga kapatid, ngunit ganyan pa din po ang maraming mga tao sa panahon po natin ngayon. Nag-aakala na sila ay marunong, ngunit ang katotohanan sila ay mangmang. Nag-aakala na sila ay nasa dating daan, ngunit ang katotohanan ay nasa maling daan. Nag-aakala na sila ang tunay na iglesia at sila lamang ang maliligtas, ngunit ang iglesia palang ito ay iglesia ng Diablo, dahil maling Kristo ang pinapangaral nilang tagapagligtas, Kristong tao lang. Nag-aakala na ang tama ang kanilang katwiran. Tama, tsaka na ako magsusuko ng buhay sa Panginoon, tsaka na ako sasampalataya at magsisisi. Marami pa akong mga kasalanang hindi kayang talikuran ngayon. Bata pa naman ako, busy ako sa karir ko, bahala na si Batman, sa dulo na lang po, pastor, magkakaalaman. No? Ang sabi ng Biblia, hangal sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Mga kapatid, hindi po masamang mga tuwiran, pero siguraduhin po natin na biblikal at naaayon sa katotohanan ng ating pinapaniwalaan. Sapagkat kung hindi, kagaya ka lang din po ng mga Hudyong ito na naghihintay ng hatol at puot sa araw ng paghuhukom. So yan po, mga kapatid, ang tanong ng mga Hudyo. Tanong na nagpapakita ng kanilang kamangmangan at kawalan ng pananampalataya. Now let's move on sa panghuli po nating punto. Ang tugon ni Jesus. Ang tanong ng mga Hudyo, ang tugon ni Jesus. Paano po sinagot ng ating Panginoong Jesus ang tanong ng mga Hudyong ito? Ang sabi po doon sa verses 35 to 36,
Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sa gitna ninyo ang ilaw, kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Sa mga talata pong ito na naglalaman po ng tugon ng ating Panginoong Jesucristo, mapapansin natin ang dakilang pag-ibig at pagmamalasakit ng ating tagapagligtas, na kahit wala po silang tiwala sa Kanya, na kahit siya po ay nililibak po ng mga Hudyong ito, na kahit siya po ay binabastos at winawalang hiya, patuloy pa din po siyang nag-aanyaya na sila po ay sumampalataya bago pa bahuli ang lahat. Patuloy pa din po ang kanyang pagbabahagi ng ebanghelyo sa kanila upang sila po ay maihango mula sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan at makatakas sa puot na darating. Patuloy pa din po nagpapakita siya ng kanyang awa at biyaya sa kabila ng mga kasamaang ibinabalik nila sa kanya. Patuloy pa din po ang pag-abot sa kanila ng ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi po niya again in verse 35, sinasabi nga ni Jesus sa kanila, kakaunting panahon na lamang, sa gitna ninyo ang ilaw. Nararamdaman niyo po ba emosyon dito ng ating Panginoong Jesus? Kakaunting panahon na lang, nasa inyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman na hindi malalaman kung saan siya tutungo. Dito mapapansin po natin na gumamit po ang ating Panginoong Jesus ng pagsasalarawan o yung tinatawag po na metaphor. Yung ilaw na binabanggit po niya dito ay walang iba kundi ang kanyang sarili. No? Sa introduction pa lang po ng book ng John o yung tinatawag na prologue, tinuro na po dyan ni Apostol Juan na yung logos, yung salita, at ang ating Panginoong Jesucristo ay iisa at siya po ang ilaw ng sanlibutang ito. Ang sabi po sa Juan 1, mga talatang 3 hanggang 4, na sa Kanya, na sa logos, na sa ating Panginoong Jesus ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi mapag-unawa ng kadiliman. Siya ang ilaw na naparito sa sanlibutan, ngunit mas minahal ng mga tao sa sanlibutan ang kadiliman kaysa ilaw. Sabi po sa Juan 3:19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan pertaining to our Lord Jesus Christ, at iniibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Muli ngang at dito makikita natin, mga kapatid, na si Jesus Christ bilang ilaw ng sanlibutan ay naparito, pero inayawan siya at hindi siya inibig ng mga tao dahil mas mahal nila ang kanilang mga kasalanang ginagawa. In John chapter 8 verse 12, mula mismo sa bibig ng ating tagapagligtas, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ilaw ng sanlibutan. Ang sabi po niya doon, John 8:12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Na bakit po ipinapakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili bilang ilaw? Maaaring tinatanong po ninyo. Ito po'y sapagkat sa pamamagitan niya nagliliwanag ang kalwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan niya nahahayag ang liwanag ng kabanalan ng Diyos, ang liwanag ng kapangyarihan ng Diyos, ang liwanag ng kaalaman ng Diyos, ang liwanag ng biyaya ng Diyos, ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. In short, nahahayag kay Kristo ang kalwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ang liwanag ng mga katangian ng Diyos ay namamalas ng sanlibutan. In that sense, naliliwanagan sila ng ilaw na nagmumula sa Diyos. Maliban po dito, siya ang pangunahing tagapagdala ng mabuting balita sa mga tao. Siya po ang supremo ng pangangaral ng ebanghelyo na nagdadala ng liwanag sa mga taong nasa ilalim ng kadiliman at kasalanan. Siya po ang pangunahing tagapagdala ng ilaw ng ebanghelyo sa mga taong nasa kadiliman. Kaya po siya tinatawag na ilaw, mga kapatid at mga minamahal. Ngunit ang ilaw na ito, sinasabi po ni Kristo, ayon po sa verse 35, ay mawawala na.
Tingnan niyo po ang sabi again sa verse 35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sa gitna ninyo ang ilaw. Kaunting panahon na lamang. Sinasabi po niya, ito sapagkat ilang oras o ilang araw na lang po mula dito, mamamatay na siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kapag dumating na po ang araw na yon, mawawala na ang liwanag ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo. Bagamat ang pangangaral ng Ebanghelyo po ay magpapatuloy kahit mawala ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga alagad, darating po ang panahon na ibabaling na po ng mga alagad ang kanilang atensyon sa mga hintil dahil po ang mga Hudyo ay matitigas ang puso at ayaw po nilang sumampalataya sa Ebanghelyo na kanilang ipinapangaral. Gaya ng mababasa niyo po sa Gawa, Kabanatang 13, ang talata ay 46. Sa araw na iyon, mga kapatid, maghahari ang kadiliman sa mga Hudyo. Wala ng Kristo ang patuloy na mangangaral sa kanila. Wala ng Ebanghelyo na maririnig sila upang hikayatin silang magsisi at sumampalataya at makatakas sa puot ng Diyos na darating. Kaya naman po ang paghihikayat sa kanila ng Panginoong Hesukristo in verse 35, kayo'y magsilakad. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abutin ng kadiliman. Nakita niyo yung pagmamalasakit dito ng Panginoon? At ang lumalakad sa kadiliman, sabi niya, ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Yung phrase po dito na kayo'y magsilakad, ay nangangahulugang kayo'y sumampalataya. Paano po natin yan nalaman? In-interpret din niya yung kanyang talinghaga sa verse 36. Ang sabi po doon, samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw. Nakita niyo po yun? Magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. So hinihikayat ni Jesus dito ang mga Hudyo sa huling pagkakataon ng kanyang buhay. Ng ilang oras na lamang hanggang sa dulo, nagmamalasakit ang ating Panginoon na lumapit sa ilaw, na sumampalataya sa Kanya upang hindi sila abutin ng kadiliman na kumakatawan sa parusa, hatol at napakalupit na puot ng Diyos sa mga makasalanang ayaw magsisi. Hinihikayat silang sumampalataya ni Jesus hanggang sa huling pagkakataon upang daw sila ay maging anak ng ilaw. Ibig sabihin, mga kapatid, upang maranasan nila ang buhay ng Diyos, upang maranasan din nila ang kaligtasan at ituring silang hindi na kaaway o kampo ng kadiliman at sila ituring na sariling anak o mga anak ng ilaw. At matapos po ng huling pampublikong paanyayang ito ng ating Panginoong Hesus sa mga Hudyo, ulitin ko po, panghuling pampubliko. After dito, wala na kayong mababasang patuloy na tumatawag ang Panginoong Hesus. Makikita nyo na lang siya sa araw po na siya po ipapako sa krus ng publiko. So matapos po ng huling pampublikong paanyaya sa mga Hudyo upang sumampalataya sila at makaiwas sila sa hatol na darating, ang sabi po ni Juan sa dulong bahagi ng verse 36, ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at siya'y umalis at ano sabi? Nagtago sa kanila. Ito na po ang huling paanyaya sa kanila ng Diyos upang sumampalataya at magsisi. After po nito, nakita na lang po ang ating Panginoong Hesus araw na ng Biyernes, no? Kung saan siya po ay ipapako na sa krus. Ngunit hanggang sa dulo, mga kapatid, ito yung tindi ng kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo at ng maraming mga tao. Hanggang sa dulo, patuloy pa rin ang kanilang panlilibak, patuloy pa rin ang kanilang pagre-rebelde sa Diyos, at patuloy pa rin ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Hindi nila sinamantala yung pagkakataon habang hindi pa huli ang lahat. Kaya naman po, sila ay napahamak at nahatulan ng kamatayang walang hanggan sa impyerno. Ngunit sa iyo, kapatid, na naririto na hindi pa nagsusuko ng buhay kay Kristo, hindi pa po huli ang lahat. No, naririnig mo pa ang panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang mga salita. Now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon na ang kakukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Hindi sa isang linggo, hindi bubukas, at hindi po mamaya, ngayon na
ang araw na ikaw ay tinitawag ng Diyos upang sumampalataya kay Kristo at ikaw ay maligtas. Ngayon ka hinihikayat ng Ebanghelyo na sumampalataya kay Kristo kung sakaling hindi mo pa ito ginagawa, habang hindi pa po huli ang lahat. Huwag mo sasabihin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ko nalaman. Hindi. Patuloy na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral na ito. Binibigyan kanya ng pagkakataong lumapit sa kanya. Kasi baka isang araw, huli na po ang lahat. Hindi po natin alam ang naghihintay sa atin bukas. Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo lalagi sa mundo pong ito. At hindi po natin alam kung kailan magbabalik ang ating Panginoong Hesukristo. Baka magulat tayo isang araw, nasa harap na po tayo ng hukuman ng Diyos. At kahit gaano na tayo maniwala, Panginoon, totoo ka pala. Panginoon, totoo pala si Kristo na pinapangaral ni Pastor Jezreel. Nagsisisi na po ako, Panginoon. Kaso kapatid, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Ngayon ka tinatawag ng Diyos para magsisi, sapagkat sa araw ng paghuhukom, wala nang awa, wala nang biyaya. Puros katwiran at hatol at puot ng Diyos ang mararanasan ng isang taong hindi nagsisisi at hindi sumasampalataya. Kaya ulitin ko po ang paanyaya, kapatid. Sana pakinggan mo mabuti at seryosohin mo. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Ito na ang araw ng pagliligtas. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Pero ngayon ka tinatawag ng Diyos, binibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Kung ikaw naman ay mananampalataya na at sigurado ka nang may buhay ka na ng walang hanggan, purihin ang Panginoon. No, hindi mo na kailangang matakot sa araw ng paghuhukom. Hindi mo na kailangang matakot na ikaw ay isang araw ay hahatulan ng Diyos, sapagkat lahat ng hatol mo ay dinala na ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kapatid, gusto kong ipaalala sa iyo na meron kang misyon sa sanlibutan bilang iniligtas ng Diyos. Maati mo ba na habang ikaw ay nasisiyahan sa Ebanghelyo na iyong sinasampalatayanan, maati mo ba na habang ikaw ay ligtas, anytime mula ngayon, alam mong mapapahamak ang isa sa iyong mga mahal sa buhay? Maatim niyo po ba yun, mga kapatid? Maaaring ito ay ang asawa mo, ang anak mo, ang kumare mo, kumpare mo, mga mahal mong kaibigan, kamag-anak mo, na alam mo, napapahamak po sila dahil sa kawalan nila ng kaunawaan sa Ebanghelyo ni Kristo, at dahil hindi nila ito nauunawaan, wala silang pananampalataya rito. At wag po tayong makampante, mga kapatid, na kahit mabait yung ating mga anak, no, kahit responsable naman ng ating asawa, na hindi mananampalataya, at maaasahan ng marami po nating mga kaibigan, napakabubuti nilang kaibigan, halimbawa, wag po tayong makampante doon. Sapagkat alam po natin sa ating mga sarili ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos, na kahit gaano kabuting tao sa paningin mo ang kapwa mo tao na mahal mo sa buhay, mapapahamak pa rin po ang kanilang mga kaluluwa kung hindi po sila tatalikod sa kanilang mga pamumuhay sa kasalanan at sasampalataya kay Kristo. Hindi po ang pagiging mabuting tao ang paraan para maligtas. No, kahit po anong gawin nating pagkakawanggaw at kabutihan, kahit sino pong tao, mabuting anak, mabuting magulang, hindi pa rin po nabubura na siya ay makasalanan, kailangan niya ang Kristo na magliligtas sa kanya. Ang Ebanghelyo lamang po ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Wala na pong iba. Yan ang sabi ng Roma 1, talatang 16. Ang tanong ko sa iyo, naibahagi mo na ba sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong mga kamag-anak ang Ebanghelyo na iyong sinasampalatayanan? Sinisikap mo man lang bang madala sa simbahang ito ang iyong mga kakilalang mahal sa buhay upang makapakinig sila ng Ebanghelyo para sila ay maligtas? I mean, ginagamit mo ba ang lahat ng meron ka, otoridad na meron ka, halimbawa bilang isang magulang, upang mahila sila kung kinakailangan sa simbahang ito, dahil alam mo, mapapahamak sila kung hindi nila maririnig at sasampalatayanan ng Ebanghelyo? O mga kapatid, pinapalalangin mo man lang ba sila nang meron pong pag-iyak at meron pagtangis dahil alam mo na isa sa iyong mga pinakamamahal ay maaaring magdusa ng walang hanggan sa impyerno
dahil lang sa naduwag ka at nahiya kang ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Kapatid, hinihikayat kitang ibahagi sa kanila ang ebanghelyo habang hindi pa po huli ang lahat. Habang hindi pa po huli ang lahat. Huwag mo hayaan na hindi mo sila makasama palagi sa simbahan, kung saan magkakaroon sila ng pagkakataong marinig ang ebanghelyo na magdadala sa kanila sa kaligtasan. Huwag mo hayaang lumipas ang pagkakataon na pwede sanang ibahagi mo sa kanila ang mabuting balita, sapagkat baka iyon na ang huling pagkakataon na makakasama mo sila. Sapagkat baka isang araw magulat ka. Uulitin ko, kapatid, huli na ang lahat. Gaano ka man mag-iiyak, gaano ka man maglulupasay, no? Lulukuhin mo na lang ang iyong sarili na sila ay nasa langit, kahit alam mo naman sa sarili mong hindi sila mananampalataya. Hindi nila nakikilala si Kristo at hindi nila nauunawaan ang ebanghelyo. Mga kapatid, nawa po sa pangangaral ito, nagising yung ating natutulog na diwa, yung ating pagiging kampante. Naramdaman nawa natin ang sense of urgency ng gospel na kailangan nating sampalatayanan kung ikaw ay hindi pa mananampalataya. At kung ikaw naman ay mananampalataya, kailangan mong ibahagi sa lalong madaling panahon. Huwag kang magsayang ng oras, sapagkat maaaring ito na po ang huling pagkakataon. Ibahagi mo ang gospel habang hindi pa po huli ang lahat.